Gakonatics? Si Gakonatics ba yan? Ganda ng katawan mo. Mag-solicit, hingi dito. Guys, Chismis and Sona coming up. So sana i-accept ni Kong TV, no? May utang sa akin si Rico may offer, 100,000. Manang bubulin si Jaco. Cardona. Day 8 po natin dito sa New Zealand, mga ka-amazing. At ito po ang kwarto ng JJ Health Brand. Room raid po natin ng JJ Health Brand. So may nagso-searching po, lumabas mag-isa, umikot ang Auckland. Jesse Boy! Uy! Gakonatics? Si Gakonatics ba yan? Ganda ng katawan mo. Tingnan, taas mo nga yung damit mo. Taas mo yung damit mo. Grabe. Taas militar. Saludo ka muna, saludo. Sir, yes sir. Carry on. Asa yung bata natin? Rob raid po natin ang Macardona. Ayan! Sabi mo, video ka kita naliligo ka. Mag-sauna kami. Nag-sauna na kaya? Grabe yung dami nagbigay ng joke. Grabe yung pagmamahal sa Gakonatics, no? Nakita ko yan, di ba? Nung nakita kami. Nasaan yung sa akin? Kax, magkano to? 2K lang. 3,000. 3,000. Bilhin ko na. Balik tayo. 3,000? Hindi, pinakita ko na sa anak ko pala eh. Ang gusto niya to. Panlalaki to eh. Pambalibol niya. Paano naging pang-volleyball tong matigas? Susukat niya muna, pag hindi kasya, bili mo. Okay, sige. Susukat niya muna, pre. O, Kalel, tingnan mo nga. Kasya sa'yo? Kasya sa'yo? Tingnan mo nga. Ano ang pinakamaliit dyan? Balik pa tayo doon. Yan lang, 8.59. Ang pinakamaliit. Kasya na. Babalik ka Pwede doon. na yan, pwede na. Ito lang Sama ako. Hindi kasi. Tara, pa-drive tayo. Balik tayo doon. Ano? Re-report ko yung Blur mo daw. Wala naman. Wala naman nakita. Kailangan pa i-blur. still blur. Ikaw ang bida sa PBA Moto Club na yung content. Kaya pala gusto na lagi sumasama. Oo, nakikita. Kasi sabi ng mga classmate niya, Kala, your dad. We're watching your dad. Kaya kailangan natin ayusin, Jay, yung mga sinasabi. Gusto mo sikat ka sa school, kaya pala Pero bakit yun na blur? Pero nakita mo yung comment. Sakalil. Sabi sa comment, ang talino mo daw. Ang ganda daw ng answer mo. Grabe talaga. Kaya pala. Gusto ko sa PBA Moto Club. Kaya pala tong si Simon, alam mo, Paige? Yes. Isa ka sa dapat talagang tularan. Bakit? Grabe yung ano mo, yung dedication mo sa sports. Sa katawan mo. Maintenance na daw, pare. Kasi tingnan mo, ilang taon ka na? 42. O tingnan mo yung abs mo. 43 pala. Grabe, parang pang 20. Paras kayo nito ni JJ. Huwag kang humble. Super sub Okay lang. yan. Super sub lang tayo. Mga superstar level yan mo yan. Hindi, para sa akin, Paige. Nasa level ka ng superstar. Para sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, ako naniniwala ko sa'yo. Ano, Jay? Gusto mo mag-bike muna? Tamad. Puro sauna lang. Okay. Ano bang goal mag-workout? Ano ba yung goal? Pawisan. Oh. Pag sauna, Papawisan ka. Less ano pa? sabi mo eh. Napunta. Bawal ipasok yung phone eh. May microphone tayo sa loob. Subukan natin kung effective ha. Eventually. Guys, Chismis and Sona coming up. Part 1. 7th day na namin, mga ka-amazing. Pag-usapan natin yung mga attitude. Kasi naniniwala ko, kaya tayo mahal ng mga tao, kaya tayo sinusupport yung PBA Moto Club natin, ay dahil sa character natin, sa attitude. So, Feeling ko kasi thankful lahat eh. They enjoy na experience sa ibang country, ibang culture. Tapos, ano pa sa mga, thankful tayo sa mga kabayan natin. Sobrang bait nila. Diba? Kung may attitude ka pa pag sa ganitong ibig sabihin nun ako talaga may something. Diba? I agree. Kasi parang magkakaroon ng attitude, ang babait ng mga tao, ang ganda na napupuntahan mo. Blessing to eh. Diba? Imagine mo, no? Ito napansin ko, no? From Bahrain, di ba? Remember yung Bahrain trip natin? Then we go to Canada. Tapos ngayon New Zealand. Same, no? Nagde-day off sila. Per day bayad sa kanila, per hour. Kung gagamitin nila yung hour nila sa atin, negative sa kanila yun. Pero makikita mo genuine yung saya ng mga kababayan natin. Pinapasyal tayo, ginagamit nila yung kotse nila, pinapahiram tayo ng kotse.
Gusto pa nga pahiram sa atin yung motorbike eh. So, may schedule yata tayo for riding dito sa New Zealand. Kung hindi mo nga talaga ma-appreciate, may mali na talaga sa'yo. Oo, bro. Parang hindi mo appreciate yun. Ito nga sabi nga ni Mac, ako to be honest, ito sabihin na natin sa mga, kasi syempre, maririnig nila tong usapan natin. Lahat tayo dito, there's no doubt may talent fee tayo. But, percentage dito sa ginagawa natin, iniipon natin sa mga future charity event natin. Idadagdag natin dun. Syempre, it's small, pero dito naman sa mundong to, kahit small lang i-donate mo. Basta makatulong ka kahit sa maliit na bagay. Small is better than nothing, man. Exactly. So, marami rin nagko-comment sa atin na asan daw yung ano natin, yung mga charity natin. So, 'di ba? Yung sa YouTube natin, hindi naman kalakihan pa eh. Maliit pa lang yung nakukuha natin. So, pag lumaki talaga, like, sample, kung paresa tayo ng level ni Kong TV, yung nakaka 1 million na per day, mas malaki yung may ipon natin. Mas mabilis natin ma-charity, mabuo, malagay sa charity event natin. So, yung naiipon lang namin yan. Pag ano na, medyo okay na yung ano. Yung amount, para isang puntahan na lang. Kasi medyo, siyempre, na-busy rin tayo sa Canada. Then we go to... Natuto na kami kung how we're gonna do it the best way para talaga mapunta sa tao na kailangan ng tulong. Direct na, no? Direct na. Hindi na tayo dadaan sa organization or sa mga iba pang tao. Kung sino may kailangan, doon namin talaga ibibigay sa tao mismo. Halimbawa, yung game natin kay Mabs. So, nagamit natin yung skills natin, kahit retired na tayo. Nakabuo tayo ng charity game. Versus Mabs, remember? Ngayon, gusto natin gumawa ng panibagong charity event ulit. Na makaka-direct. Yung kasing income nun, hindi na kailangang ipunin kasi instant yun eh. Pag bumili ng ticket. Matic. So, sana i-accept ni Kong TV, no? Yung challenge natin. Kasi, maraming comment section, Jay. Promise, sobrang daming comment section. Sinasabi, pag si Kong TV daw ang nakalaban natin, jump pack daw yung Araneta. So, I think more than 1 million yung madodonate natin. Instantly. Dahil grabe yung support kay Kong TV. Ang galing niya rin kasi sa YouTube eh. Hindi naman natin pinagkakaila na ihihingi natin yung tulong ni Kong TV. Pag nabuo natin tong game na to, technically, charity event ni rin ni Kong TV to. Saka natin. So, sana i-accept niya, no? Sana kung nanonood ka man or naririnig mo tong chismisa namin ni JJ, hopefully i-accept mo yung challenge namin. Bakit ba nagkaroon ng PBA Moto Club? Dahil lang sa support ng tao. Exactly. Before naman. Kaya ako lang naman in-start. Remember, nung nag-ride tayo. Ito para makita lang natin isa sa nag-ride. Yun lang yun. Nung start, Parang naisipan ngayon ko, lang tayo. hiniram ko nga lang yung GoPro eh. Naalala mo? Hiniram ko yung GoPro ng anak ko. Binidyo ko yung nag-ride tayo, yung motorcycle. So, siyempre, masaya na tayo. Nakikita natin, umaandar tayo, di ba? Yun lang naman yung simple joy natin, di ba? Nung may nabasa ako na comment, di ko maalala kung sino. Gusto kong balikan, but I'm not sure kung... Kasi ang haba na ng mga comments. Sir, baka naman pwede kayong mag-interact. Pwede kayong magkwentuhan para parang kasama kami. So, doon pumasok yung idea ko. Na, pwede, no? Ngayon, nung next ride natin, naalala mo? Binidyo ko yung breakfast natin. Tapos, Jay, ganito, ganyan, kamusta ka? Sinuport ng mga tao. Doon nag-start yung PBA Moto Club YouTube channel natin. Nag-decide tayo as a club. We will use this club. Dahil nga sinuport ng tao, ngayon, mag-give back tayo. Maggagawa tayo as much as possible, as many as possible charity event. Charity game, charity fun ride, di ba? Na, yan yung mga future natin, you know? Di tayo masyadong nakagawa ng charity events kasi sobrang busy namin ngayon. No, tinutulungan natin si Imus. Tapos, yun, daming invites sa ibang bansa. So, pero hopefully soon we can arrange something that's gonna fit in our schedule na. Hindi naman tayo tumitigil eh. Meron pa nga tayong plan, magkaka-headquarters tayo, di ba? So, dun sa headquarters, gagawa tayo ng another project dun sa mismong headquarters para makakreate pa tayo ng pantulong pa more, di ba? Funding. Sana pag natupad yung headquarters ng PBA Moto Club, lahat po kayo mga ka-amazing. Bisitahin niyo po kami. Ako, to be honest, I apologize kung minsan nang-aasar ako. But laging ano lang yun. Kulitan lang. Si Jerwin Gaco kasi, eto na, babash na naman ako. Ganyan din kami ni Mark eh. Ganyan tayo. Kaya ni Mark Kagiwa. Alam mo bakit ganyan? Kasi close. Tama yung sinabi mo. Hindi naman lahat pwede mong ganyanin eh.
Di ba? Ginaganyan mo lang yung mga close sa'yo. Best buddies kayo. Alam niya na walang personal doon. Since 2003. Oo, binibiro mo lang, di ba? Kayo ni Kagiwa, since ano kayo magkakilala? Since 2000. Ganun din kami, bro. Lakas yung mga Asaran? asaran. Hey, you're only gonna do that to someone that you feel close to. Tama. Di ba? I agree. So, guys, don't take it so, kasi tama din si Rico. Pag siga ako, hindi nyo lang nakikita. Ako kasi, Pero malakas yung mga ang gagawin ko kasi, bibidyo ko muna, tapos saka ko siya asarin. Saka dito sa mundo natin, mga amazing, kahit dito sa YouTube or kahit saan man sa mundo na kinagagalawan natin, wag natin agad i-judge yung isang tao based sa napanood lang natin or narinig or natin. nabasa nyo, or narinig nyo sa Facebook. Ano For ba? example lang nangyari kay Tim Con tsaka kay Bastasar. Di ba? Ginadyo agad yung bata. Yung pala, mistake pala nung head Mistake coach. pala, di ba? Itong YouTube natin, for entertainment lang to. I'm sorry kung medyo madaldal ako. Ang dami kasing comment, Jay. Nagtatanong daw ako, pero ako daw yung sumasagot. Hindi naman ako host. Hindi ko naman pinag-aralan to. Tsaka tama sa Rico, second of all. Kung di siya nagsasalita, wala. Sobrang boring ang YouTube natin. Kailangan yung ganyang personality, madaldal talaga. Kaya may nakita ba kayong host na tahimik? Di ba? Ayun nga eh, no? Hindi nila mag-gets, no? Isang example. I created a bread. Tinapay. Gumawa akong tinapay. Minsan masarap. Minsan mapakla. Minsan hindi maganda yung tinapay. Ngayon, yung tinapay, yun yung videos. Okay? Alam mo yung metaphor? Yung tinapay, ipinamahagi natin. Sa lahat, sa 500,000 subscribers natin. Of course, minsan hindi maganda video natin. I-judge nila tayo. Pero at the end of the day, nabusog naman sila eh. Kahit hindi masarap eh. Gets mo? Ngayon, may masarap naman na tinapay. Tuwan-tuwa sila ngayon. Wow, sarap! Sarap ng tinapay. Thank you, Rico. Thank you, JJ. Thank you, PB Moto Club. Ang sarap ng tinapay. Kinabukasan, hindi naman masarap yung tinapay. Pwede ka pa rin naman maging appreciative. Di ba? Na, okay lang, today hindi masarap yung tinapay. Bukas, babawi yan. Masarap naman yung bukas. Instead na i-encourage ka nila para sumarap yung tinapay, lalo ka nilang ida-down. Gets mo? Narinig mo yung metaphor, Jay? That reminds me of yung sa Bible. Oo. Yung kay Moses. Diba yung... Hindi siya pinaniwalaan. Hindi, yung di ba, si God, he rescued the Egyptians from the Pharaoh. Diba? Kasi they were in slavery for thousands of years. Ngayon, nung God rescued them from civilization. Lahat naman tayo ganito eh. Nakalimutan natin yung ginawang blessing. During the journey to the promised land, daming hardships. Yung mga Israelites, complain ng complain. Complain, bro. Sabi, Reklamo na reklamo kay Moses. Sabi kay Moses, dapat niwan nila kami dun sa Egypt para mamatay na kami dun. Hindi yung grateful. Oo, dinala mo pa kami dito sa gitna ng desert. Tapos wala kaming pagkain, wala kaming water. Eh nakalimutan nila, kasama nila si God. Kung anong kailangan nila, ipoprovide ni God. Diba? Pag kaya mga tubig, God will find a way. God, in the Bible nga, ganun nga nangyari. God gave mo. Pero, nag-aalit si God. Parang unfaithful ng mga to Ungrateful sa parang ganun. Nagagalit pala si God? Oo, bro, syempre. Pero, tanong pa rin yung, yung patience. Kasi, ang dami niyang binigay na chance. Eh, nakarating sila sa, pero hindi lahat. Hindi lahat nakarating sa Yan ba yung promised land. bumuka yung water? Yun. Di ba? Yan yung naalala ko kay Moises eh. Yung iba, di ba, yung iba din, parang nag-turn away na kay God. Nawala yung belief. Nag-worship sila ng... Nawala yung faith. Oo, nag-worship sila ng, ng gold calf. Tapos God said, choose a side. Yan. Eh, alam mo yung nangyari when they chose the wrong side. Pero ganun talaga mga tao. Hindi lang laging appreciative. They're always... Find ways. Pag nakakalimutan na nila yung blessing, doon na tayo sa negative. Diba? They're forgetting how they got there. Diba? Parang ganun lang eh. Ganun talaga ang tao. So, kailangan natin remember lagi na always be appreciative, always be thankful. Kasi one day, mawala na itong PBA Moto Club, tapos hanapin yun, di ba? Saka itong PBA Moto, hobby natin to. Inuulit natin. Saka pang good vibes to, guys. Pang good vibes. Don't forget that, guys. Pang good vibes talaga. Sa'yo ba yun? 15 minutes na? Oo nga, no? So, yan ang mga ka-amazing yung pawis po namin.
Paano tayo nag-workout? Tingnan mo si BJ, wala pang pawis. Paano Wow, tumakaya ito? shiny ah. Sana na-appreciate nyo din yung ginagawa namin. Kasi ako, to be honest, hindi ko naman kailangan to YouTube eh. Na-enjoy ko lang dahil, syempre, yung mga, mas madami naman kasi yung comment na maganda. Gusto ko lang sila bigyan ng aral kasi baka may matutunan sila na, oo nga, no? Di ba? Yun, yung story mo. Tsaka same lang yan sa national team natin. Nag-sacrifice yung mga tao, they gave their best, pero dinadam natin sila. Oo, no? Same lang yun. Same lang, di ba? Same lang talaga yan. Ngayon, eto, Dapat tanggalin natin sa ugaling Pinoy yung ganun. may sobrang galit na galit sa akin. Ang dami. Ito, dumami talaga. Dahil, Bakit daw tuta ako ni Coach Chot? First of all, hindi ko siya naging coach, Jay. oh, Hindi ko rin siya, hindi ko siya pagtatanggol. But, ang gusto ko lang ipananaw sa mga tao, that's not the head ng Philippine team natin That's yan. not the way to do it. I-represent yung Philippines, tapos binu natin before in person. front of Home crowd. hindi, in front of the opposing team. So sa kanila, boost of morale yan. Kalaban, kaya tayo natalo. Yun nga, boost of morale ng kalaban yan. Ah? Kasi home team ka, tapos makakita ng kalaban, ayaw nila sa home team. Di ba? Kaya nga tuwan-tuwa yung kalaban natin. Kaya nga, so ikaw kung Ibig sabihin, nanood ka pa ng game, hindi ka lang pala susupport. Oo, so support ka pa sa kalaban, parang ganun nangyari. Pero sinasabi nila kay Coach Chot lang daw sila galit. Head Pero natin yung... affected yung buong team sa ganyan. Siyempre. Ikaw as a player, di ba? Pag ka, parang magkakaroon kayo. Si Jordan Clarkson nagulat. Oh, In-interview, ano masasabi mo? Yan ang ano pa, galing pang US yan. So hindi niya pa, he's not super sa culture ng Pilipinas. Hindi, Utah Jazz siya, di ba? Oh, Sa Utah Jazz, pag home court nila, kahit anong gawin niya, kahit mistake, love siya ng mga tao. Oo, sinusupport pa rin. Pero ibig sabihin, someone who's from another country, kasi Jordan didn't grow up here, hindi niya alam yung culture. Pag nakita niya yan, parang ano siya, ganito pala sa Pinas. Baka pwedeng sinasabi niya na, Diba? ay gusto ko pa rin maglaro sa Philippines, pero deep inside may subconscious na, Oo. shit, pag hindi ako nag-perform, wag na lang. Kasi pag hindi ako nag-perform, titirahin na ako ng mga tao dito. Kaya ako ginudge dahil bakit ko daw pinagtatanggol si Coach Chot? Hindi ko siya pinagtatanggol. Ang gusto ko lang i-show respect. Tayong mga tao, magkaisa tayo. Yan yung keyword. Respect. Respect lang kahit ayaw mo yung tao. Respect mo pa rin. Saka win or lose, di ba? Oo, tama. Basta naramdaman mo, they did their best, di ba? Tama. So, amazing. Kasi katulad ngayon, love na love nila sa team ko. Di ba? Mag-start pa lang. Start pa lang, love na love na. Kung paano kung pangit na nangyari sana hindi sana mag-champion tayo. So, ganun yung gagawin niyo. Ibubuti nila sa team ko. Di ba? O yung mga players. Ano naman? Hindi tama yun. Yan na yung power ng social media ngayon. Tanggalin na natin yung ganun ugali. As a country, help each other reach the goal. Parang pagising mo sa umaga, ano kayang pwede kong gawin para iangat yung kapwa ko, no? Di ba sa Pilipinas, natin natin, sobrang stressful. Pagising mo pa lang, paglabas mo ng bahay, traffic, may stress ka na. Di ba? Small things like that, you can, okay, sige, giveaway na lang. Sige sir, pasok na ako. Admit ko, ganun din ako. Parang nainis ako, ay, sinisingitan na naman ako. Ang suggestion ko, mag-start ka sa kama mo. Pagising mo, ayusin mo yung kama mo. Yeah, at least. Kahit may yaya ka or may helper ka, Kahit anong mangyari, that day, at least pag-uwi mo, maayos ka mo. Di ba? tapos pagdating mo sa road, may sumingit sa'yo, Okay, sabi, okay lang. yeah, okay lang, baka nagmamadali ka. Or ito, example, pag binuksan mo yung pinto for someone, di ba? Dami yan, hindi nagte-thank you. Di ba? Oo nga, no? Pag binuksan mo yung pinto, ay, go ahead. Diretso lang sila. Thank you. Kumain ka sa restaurant. Everyone the same, man. If it's a waiter, a janitor, always treat the same. Tapos, ito pa yung napapansin ko, bro. Kunyari, let's say, foreigner yung nagbukas ng pinto. Ang gagawin ng Pinoy? Hindi, thank you. Pero pag Pinoy, sa Pinoy, di ba? They looking for status. Di ba? Dapat yung best ka na experience yun. Bakit pag ganun? Thank you tayo. I mean, that's small things, but Small nga. small things matters. Tama. Tama. Kasi Para sa basketball din yan. Gaano ka-importante yung pick. Hindi yun nasa record, walang stats yun. Pero pagka maganda yung pick mo, makakashoot ka kampi mo. box out. Box out, wala rin. Yan. Dive for the ball. Running for defense. Running back. Lahat yan. Nakikita lang ng tao kung sino nakashoot.
hindi na nakita Kung paano na-shoot. Guys, tignan mo, nandito lang kami kasi ano. Masasabi na kukwentuhan. Mga amazing, pasensya na po kung wala kaming studio, kung kulang yung mga materials namin. Pero, alam mo bakit meron tayo nito? Ito po ay request ng mga, naalala mo nung nag-interview tayo kay na Johnny Para Abarientos. clear, no? Para clear. So, shout out to DJI. Sabi kasi nila, bakit nag-interview kayo, wala kayong mic, ang ingay-ingay, sayang, hindi namin maintindihan. So, nag-invest tayo nito. Special shoutout sa sumusuport sa PBA Moto Club. HJC Helmet, #1 in the world. Jason Te, thank you brother. Thank you so much. And yung mga upcoming natin na kinakausap na tayo. Thank you. First time po this year, this couple of months, mag-start na po kami mag-accept ng endorsement. Pero syempre, pipiliin natin yung amazing na product, di ba? Thank you MSC, Boss G. MSC, Medallia Sports Clothing, of course, na lagi nakasupport. Shout out. Tapos, abangan nila yung headquarters natin. Doon magsicentralize lahat ng mga movement natin. From charity event natin, Shout out mo si Sir David. fun ride. Lagi tayo And Sir David, siya na po yung magiging official manager ng PBA Moto Club. Pag may mga gusto po kaming kunin as endorser, no? Or yung club natin as product ambassador, Jay. Pwede na si Sir David kumausap sa kanila, no? Mag-start na kami, seryosohin na namin tong YouTube natin para lumaki to, mas marami tayong matutulungan, Jay. Okay, yun yung priority natin. Hindi po kami nandito para magpasikat. Ikaw ba? Hindi ka ba sumikat? Ako lang yung hindi sumikat sa club natin, eh. Shout out ko lang si Sir Albert of Converge. Lagi daw nanonood. Sir Albert, Tumulong thank siya you. sa akin sa bro, sa Converge. Maganda ng internet. Si Ma'am Janet, saka si Sir Joey Santos. Ang grabe yung comment nila sa akin. Nakaka-amaze. Kasi sinasabi nila, Sir, wag mong intindihin yung mga basher mo. Normal lang yan. Pagka umaangat ka, may mga gustong humila sa'yo pababa. Pero sabi niya sa akin, wag ka mag-alala. Mas madami kaming humihila paangat. Kaya kahit anong hila nila pababa, pataas ka pa rin. Dahil, gets mo? Tsaka napanood ko yung nakita ko yung mga comments na pinost ko gabi. Yung sayaw natin. First time namin sumayaw. At meron ulit mamaya, everyday kami sasayaw. Na-enjoy namin. Basta yung mga comments bro. Anong comment Nakakatawa, bro? bro? Shout out natin yung mga boys. Yung wala dito, sila Billy, G, Willie Miller. Willie, sino pa? Ryan Aranya. Sila Sherwin, Rico Nice. Yeah, yung mga members natin, PBA Moto Club. Sana no, one time makasama natin lahat, no? Actually, Buong club natin. dadating yung time. For me, kasi yung... Feeling ko, pag nasama natin na bro, sobrang saya. Ulit Mas ang natin. gulo natin bro. Sabihin ko sa airport pa lang. Ito, nagtatanong sila, bakit daw wala si Miller, Aranya, yung kasama natin sa Canada. Ay, oo. Minsan po kasi yung mga organizer, sila rin yung pumipili. Yes. And, yung iba rin po mga players natin, availability. Tsaka may commitment. Kasi kung si Willie Miller po, nag-artista po siya. Si Ryan naman po, busy sa Camp Hiatus. Pero ang main point po, kung ikaw po ang nag-invite sa amin na country, may choice ka po kung sinong gusto mong isama. Di ba? Siyempre sila masusunod. Hindi tayo. Yeah. So, yung PBA Moto Club po, we have more than 20 members, right? Na basketball players. Active. Sila Ranedel, sila James, yan. Nag-message yan na pwede sila. Available sila. Pag available sila. Di ba? So, yung including kay Mark Kagiwa po, marami nagtatanong kay Mark, the Spark, yung best friend mo, Jay. Siyempre, si Mark po, ini-enjoy niya po yung retirement niya. Ayaw niya pang humawak ng basketball. Di ba? Ayaw niya humawak ng bola. Ganun talaga, pagkaka-retire lang. So, give natin ng time si Mark. Kahit 1 to 2 years, no? At least. Dahil ako, bumalik ako ng basketball after 5 years pa. Nag-focus ako sa business ko. Tapos, nung establish na yung business ko, yun, na-develop natin ng PBA Moto Club. Nag-break din ako ng 1 year din eh. Yung time na yun. More than 1 year? Oo. Dadating talaga Babalikan yung point. talaga kasi mamimiss mo talaga eh. Dadating talaga yung point, no? So guys, Okay? yun ang kwentuhan CR. Grabe itong loto. Yan mo yung kwentuhan natin. 30 minutes! Okay, so... Hopefully, tinapos niyo yung palabas. Ay, grabe! Grabe ko si Don. Don Hontiveros po, mga amazing. Grabe ang dedication ni Consi. Alam mo, Kuya Don, isa ka din sa dapat hangaan eh. Kasi yung dedication mo. Kaya naniniwala ako magiging magaling ka rin na senator eh. Yung dedication mo sa katawan mo, yan oh, tingnan mo yung muscle mo. Ilagay mo sa dedication mo sa pag-service sa mga kababayan natin. For sure, magiging successful kang senator.
Ito na lang. Sinasabi ko, Amazing Rico. Dalawang part ng life ko, sobrang blessed. First part, we get paid to do what we love, which is to play basketball. Exactly. Ngayon, nung nanalo ako noong 2019, I get salary of getting to do what I love. Also, di ba? You're winning in life. Kaya yung mga ganito, guesting natin, kasi sinasabi ko, hindi natin maiwasan, may mag-solicit, hingi dito, pagawa chapel dyan, may bills, mga ganon. Hindi mo mabayaran in full eh. Sabi ko, ayoko galawin yung sweldo ko. It's for my family, di ba? So yung mga guesting natin na ganito, yung binibigay nyo sa akin na appearance fee, yung doon ako kumukuha pang bigay. Extra. Ngayon ko lang na natutunan yan, Kuya Don. You are amazing, truly. Kuya, ka-amazing ka? Nanonood ka ng YouTube channel natin? PBA Moto Club. Kuya, meron akong question sa kanya. Bakit ka nanonood ng PBA Moto Club? Kasi gusto ko yung mga adventure nyo kung saan sa nakakarating. New Zealand, Canada, somewhere in Bisaya, Mindanao. Updated ka. Wag mo nang bubulin si Jaco. Kuya, hindi mo kasi nakikita yung pambubuli niya sa akin. Alam mo kung sino ang tunay na amazing? Kayo. Ikaw kasi na. Mga idol namin sa PBA. Kaya ang tawag namin sa mga nanonood sa amin, amazing. Thank you. Kuya, dito ka nag-work? Bisaya ka? Hindi ma-open. Ang ganyan, pre. Wala. Ay, hello. Kababayan. Oo nga pala, tol. Bye. Bibili ka? Bibili ka? 1 hour later. Hingi na po ako ng pasensya kay Gako natin. Nambubuli ka kasi, brother eh. Wag mo nang bubulin si Jaco. Hindi ko po siya binubuli. Gax, mahal ka na, di ba? Of course, bro. Hindi mo ba nararamdaman? Follow nga pala yun, Mark Cardona Official. Mac Cardona official. Follow nyo, guys. At pag gusto nyo bumili ng sando na Lasal, visit nyo lang po siya. Wi-Fi. Boss Monching, we miss you! Boss Mod! Shout out! Ganda ng ganda ng gupit ni Jerwin, no? Ano naman, dahil ko yan. Kasalanan ko yan. Kaya maganda yan. Dahil sa gupit mo, may 10,000 ka kasama. Yes! Mga kapsat! May utang sa akin si Rico may over 100,000. Si JB. 10%. Personally mo ako. Kay Jerwin, bro. Ako nag-bet eh. Yan. Pag hindi niya binigay yun, wag ang talo na So yung 10%, yung 10% kay Jerwin. Kay Jerwin, So 10,000. parang tights yun. Oh, thank you. Dahil sa kanya, nagkaroon Jerwin, ng 100K. may pang-shopping ka. Pero tinanong kita. Thank you, Pinky. Oy, meron tayong panlaban. Tinanong kita kung nakakatawa. Hindi, sabi mo nakakatawa. Bumabaliktad na, Jerwin. Tama hindi. Ano Baliktad sagot na. niya? Nakita sa camera. Bumabaliktad na. Pero ang Ipinilit ko lang hindi tumawa, pero Hindi, nakakatawa. ang usapan, nagkamayan tayo, tumawa ba ako hindi? Hindi. Yun Pero ang nung tinanong kita ng sabi mo nakakatawa. nung tapos na, nung gabi na. Sabi ni Rico kagabi, ibibigay na daw niya sa'yo, di ba? Yung hinatayin ko eh. Teka lang. Money time. Baba? Ano? Money time, baby. Money time. Money time, baby. Money time. Shout out to Swiss Spanish Basketball League in Canada. Contact ko si Drake Salamanca. Salamanca, we miss you, bro. Amazing. Si Drake Salamanca yung shooter? Drake Salamanca, yung rapper. Toronto. Si Drake. Toronto. Siya yung nagdala sa atin sa Niagara Falls. Alright. Wow. Shout out. Sino mas maganda forma? Si Jerwin o si Comment down below, guys. Sige, ganito na lang. Sa comment section, mag-vote kayo kung sino maganda ang forma. Comment section, mas maporma si Gako or mas maporma si Rico. Pag-usapan natin, ano masasabi mo sa lineup ngayon ng ng Gilas ngayon?